Hating gabi na, nagtitinda ng barbecue ang isang lalaki sa tabi ng daan at sa sandaling iyon. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa kanyang harapan, bumaba mula sa sasakyan ang isang magandang babae na may mahahabang binti. Lumapit sa lalaki, "Kayo po ba si Jijao Jinsong?" "Ako po si kayo po si." "Sa wakas, natagpuan na rin kita Jijao, sumama na po kayo sa akin." "Jijao, ako po ba ang tinutukoy ninyo?" Sabi ng lalaki na isa lamang siyang nagtitinda ng barbecue. Tinanong niya kung nagkamali ba ng tao ang babae, ngunit diretsahang sinabi ng magandang babae na ang kanyang tiyuhin ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo, ngunit pumanaw ito ilang araw na ang nakalipas dahil sa sakit at bago ito mamaalam. Itinakda ng tiyuhin ang lalaki bilang kanyang tagapagmana at ipinamana sa kanya ang lahat ng ari-arian, gayunpaman. Iniisip pa rin ng lalaki na nagbibiro lamang ang babae at hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, inilabas ng babae ang isang Supreme Black Card na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Sinabi niya na ito ay pamana ng kanyang tiyuhin at sinabihan siyang gastusin ito hanggang sa maubos, pagkatapos ay umalis na ito sakay ng kotse. Hindi inaasahan, kara-rating lang ng babae, dumating din ang asawa ng lalaki habang tuwang-tuwa siya. Inaakalang sisanduan siya nito pauwi, hindi niya inaasahan na inilabas ng asawa niya ang mga papeles ng diborsyo. Sinabi nito na mula nang makasama niya ang lalaki, lagi siyang kulang sa pagkain at damit. Ngayon ay isa na siyang presidente ng isang nakalistang kumpanya. At sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, mabubuhay na siya ng marangya. Pagkatapos, mas malupit pa ang hiningi ng asawa, sinabing pagkatapos ng diborsyo, dapat umalis ang lalaki nang walang anumang dala. Pagkasabi nito, umalis ito ng mayabang, ngunit pagka-uwi ng lalaki sa bahay, natagpuan niya ang kanyang mga gamit na itinapon ng kanyang biyenan at bayaw, at sinabihan siyang kunin ang mga gamit at umalis na. Sinabi na ng ate ko, "Ayaw ka na niyang makita pang muli, walang kwentang tao. Kung may hiya ka, kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na." Alis nang makita ang kasamaan ng pamilyang ito, hindi na nag-atubili ang lalaki. Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at umalis. Hindi inaasahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dala-dala ang kanyang mga gamit, nagmadali siyang tumakbo sa isang gusali upang sumilong. Nang makalapit siya, napansin niyang isa pala itong bangko, bigla niyang naalala ang black gold card na ibinigay sa kanya ng babae, kaya't lumapit siya sa teller para magtanong. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kaharap niya ay ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa, at nang makita ng mapanlait na kaibigan ang lalaki na magwi-withdraw, agad siyang ininsulto, sinabing ang buong suot niya ay hindi aabot sa 100 narinig ito ng lalaki. Diretso niyang inilabas ang kanyang black gold card. Nang makita ito ng kaibigan, agad itong natigilan. Kaya't nagmadali siyang humiling sa lalaki na i-verify niya ang card. "Sige lang. Sandali lang po, Ginoo at Ginang. Wala namang alitan sa pagitan namin ng babaeng iyon. Hindi siguro niya ako lolokohin, di ba?" Hindi inaasahan, sinabi ng kaibigan na peke ang Supreme Black Card. "Joe Jinsong, pamik ka ng black card, krimen yan." Nang marinig ito, hindi makapaniwala ang lalaki, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng babae. Sinabi niya na peke ang ibinigay nitong black gold card. Nang malaman ng babae ang nangyari, agad itong nagalit. Hindi nagtagal, dumating siya sa bangko kung nasaan ang lalaki, agad niyang sinisante ang mapanlait na kaibigan. Pagkatapos, ibinigay din ng babae sa lalaki ang pamamahala sa pinakamalaking kumpanya sa Haicheng, ang Saihai Group. At sinabi na magkakaroon ng board meeting pagkatapos ng 3 araw, upang ipaalam sa lahat ang tunay na pagkatao ng lalaki. Pagkatapos ay nauna nang umalis ang babae. At ang mga malalaking tao sa mundo ng negosyo, nang malaman ng balita tungkol sa pagbabago ng may-ari ng Saihai Group, ay naghanda ng mga mamahaling regalo para bumisita kinabukasan. Nang dumating ang lalaki na nakasuot ng magarang damit sa tapat ng gusali ng kumpanya, hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang kanyang dating asawa at ang tusong lalaki. Nang magkita sila, agad nilang sinabihan ng masasakit na salita ang lalaki, at gusto pa nilang ipatawag ang security para paalisin siya. Habang malapit na silang kumilos, dumating ang manager ng kumpanya. "Manager Wang, siya po ang nanggugulo dito kanina Manager Wang, ganito po yun. Pumunta ako dito para ialay kay Jilly ang aming pamanang yaman. Ito ay yaman na ipinamana sa aming pamilya sa bawat henerasyon. Mamaya, kapag nakita mo si Jilly, kailangan mong magsalita ng magagandang bagay tungkol sa amin. Nanggugulo kayo dito. Naistorbo ninyo si Jilly, kaya nyo bang panagutan yan? Itong walang kwentang nagtitinda ng barbecue kanina. Nanggulo sa inyong Saihai Group. At mayabang pang sinabi na pababain si Jilly para sunduin siya.
To si Manager Wang ng Marketing Department ng Saihai Group. Bago ka mamatay, makita mo man lang ang ganito kalaking tao, sulit na rin ang pagkamatay mo. Zhao Jinsong, naistorbo mo si Jilly tapos ka na talaga hindi ka matinag sa pakiusap, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Kahit gusto kitang iligtas, hindi ko na magagawa. Kayo po ba si Zhao Jinsong? Ako po si Li Ying, inutusan po ako ni Jilly na sunduin kayo, halika na po. Hindi rin kita mailigtas. Kayo ba si Ginoong Zhao Jinsong? Ako si Li Ying, ang General Manager Li. Ako ang ipinadala para sunduin kayo. Pakiusap. Kayo po ba si Ginoong Zhao Jinsong? Ako po si Li Ying, ang manager. Ako po ang inutusan na sumando sa inyo. Pakiusap. Hi, Manager Wang. Isang simpleng nagtitinda lang siya ng barbecue. Paano niya makikilala si Mr. Lee? Niloko pa lang niya. Maniwala po kayo sa akin. Niloko pa nga niya. Tama ka, Manager Wang. Maaari kong patunayan. Hindi dapat ilabas ang mga problema sa pamilya. Pero talagang ayokong linlangin ka. Ang taong ito ay ang dati kong asawa. Walang iba pang nakakakilala sa kanya kundi ako. Manager Wang, huwag kang magpapadala sa kalokohan. Wala kang karapatang makialam. Ang kapal ng mukha mo. Sisibakin kita, Manager Wang. Bakit? Bakit niyo ako sisibakin? Buong puso ko kayong pinagsisilbihan. Para sa kumpanya, dalhin ninyo siya. Isama na ninyo. Manager Wang, hindi ninyo ako pwedeng ganituhan. Ang Saihai Group ay may ganito kababang uri ng kasosyo. Nasasaktan talaga ako. Ikaw. Mula ngayon, hindi na welcome sa Saihai Group si Mr. Liu. Ikaw. Huwag ka nang bumalik pa. Manager Wang, sigurado ka ba? Aalagaan ba natin siya? Sasabihin ko sa iyo, ako ay isang eksklusibong kasosyo ng Sihang Grupo, ng 4 na dagat, para sa isang taong tulad niya. Sinuwi ko ang pamilya Liu. Natatakot ako, na hindi ito angkop, ang mga Liu. Ano ba sila? Ikaw. 80% ng tubo ng mga Liu ay galing sa Saihai Group. Kapag natapos ang pakikipagtulungan, ang mga Liu, magiging bankrupt na kami agad. Manager Wang, huwag ninyong alalahanin ang mga maliit naming kasalanan. Patawarin niyo na kami. Hindi ako marunong magsalita, dapat lang akong mamatay. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng pamilya Liu ng 100 para mabuhay. Saihai Group ay hindi makikipagtulungan sa taong may ganito kawalang galang na ugali. Simula ngayon, putulin ninyo ang lahat ng koneksyon sa negosyo ng pamilya Liu at ng Saihai Group, pati na ang mga transaksyong nagsimula na, gawin na, at lahat ng kasalukuyang proyekto. Itigil ninyo lahat sa akin. Ang pamilyang Liu, huwag kayong magtatangkapang kumita mula sa Saihai Group, ni 1 sentimo man lang. Sino pa ba para gawin iyan? Tingnan natin kung hindi kita papatayin ngayon, kung hindi ako si Liu. Protektahan si Chairman Zhao. Maglakas loob ka pang di magpakumbaba kay Mr. Zhao. Kayo sa Four Seas Group, bagong may-ari na lang. Ang posisyon mo bilang Marketing Manager ay malapit nang mawala. Kanina ka pa nagsisinungaling. Papuntahin mo si Mr. Lee para harapin ang mga kasinungalingan niya. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Mr. Lee? At parusahan ka. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, pakawalan mo na ako. Kundi, kapag nakita ko si Mr. Lee, hindi kita mapapatawad. Mr. Lee, bakit ka nandito? Sabi kanina ni Wang Wei, kilala mo si Zhao Jinsong. Direktor Zhao. Direktor Zhao, pasensya na. Ako po ang sekretarya ni Mr. Lee. Pinapapunta ko po si Chairman Zhao. Kayo bang mga tao ng Saihai Group? Mga gago ba? Paano ninyo siya? Ginawang panauhing pandangal. Ikaw. Hayaan mo na. Huwag makipagtalo sa mga tanga. Umalis na tayo. Mr. Liu, ano na ang gagawin natin ngayon? Mga kaibig-ibig na bata, magagawa pa ba nilang maghimagsik? Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit nila para mapalapit kay Wang Wei. Pupunta na tayo ngayon, kay Li Ying, para ihandog ang alahas ng aming angkan, at makamit ang kanyang pagsang-ayon. Tungkol naman kay Wang Wei, wala siyang kwenta. Tama. Ngayon, ang Sihang Grupo ay may bagong may-ari na, at may malaking pagbabago na mangyayari. Si Wang Wei, ang manager ng marketing department, ay tiyak na unang maapektuhan. Pag nakita na natin si Li Ying, aabangan ko kung paano ko mapapahamak ang taong iyon. Chairman, mula ngayon, ako na po ang inyong personal na sekretarya. Ano man po ang inyong kailangan, iutos ninyo na lang po sa akin. Dahil sa utos ng iyong tiyuhin, sa board meeting na lang po, maipapahayag sa lahat ang inyong tunay na pagkatao. Ganito raw iyon, para makita ninyo ng malinaw ang tunay na anyo ng mga taong nasa paligid ninyo. Ngayon, magtitiis muna kayo.
Mr. Lee, si Liu Lumieng ng Liu Group, si Hiting ng Yixing Group, gustong makipagkita sa inyo. Ang aming si Hai Group ay hindi makikipagtulungan sa isang kumpanyang walang modo at basura, na gaya niyan. Utos ni Mr. Zhao. Sige, oo. Umalis kayo. Ikaw, isang maliit na gwardiya lang, ang manghaharang pa sa daan ko. Sasabihin ko sa inyo, hindi lang ako supplier ng Forces Group, kundi kaibigan din ako ni Mr. Lee. Nagpapadala ng kayamanan. Array. Sa harap ng Saihai Group, ano ka ba? Sinabi ng aming chairman, ang Saihai Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga mababang uri ng basura. Ano? Ang sinabi niya ay eksaktong kapareho ng kay Zhao Jinsong. Ano naman, hindi ba't mga cute pa rin naman sila? Zhao Jinsong, ikaw pala to. Sira na ang bibig mo. Ang magandang balita ko, Ting. Mag-iingat ka pa ng lakas. Isipin mo ng mabuti kung ano ang gagawin mo kapag nag-bankrupt ka na. Magmadali ka. Umalis ka na, bilisin mo. Umalis ka na, bilisin mo. Liis na, lumayo ka na. Direktor Leo, ano na ang gagawin natin? Tanungin mo pa ako, sino pa ang tatanungin ko? Dito na lang tayo maghintay, hindi naman magtatagal. Zhao Jinsong. Mapapalayas din naman siya. Umalis ka na, doon ka na maghintay. Mag-ingat po kayo. Mamahaling sasakyan. Zhao Jinsong. Paano kaya niya yun mabiling? Ang mamahaling sasakyan naman ito. Kaya pala, may relasyon nga pala siya kay Li Ying. Ano kaya ang koneksyon nila, kung totoo man yan? Hindi pa nga kami, naghihiwalay ng tuluyan. Imposible naman yun. Ang tagal na ninyong kasal niya. Kung kilala niya si Li Ying, isang napakalaking tao. Alam mo na sana noon pa, tama, isa siyang tunay na, suwail. Pero, saan kaya niya nakuha ang ganito karaming pera? Ninakaw ba niya ang pera mo? Ang unang gagawin pag naging pinakamayaman, ay ano kaya? Siyempre, pagbili ng bahay. Hay naku, pagkatapos ng diborsyo, wala man lang matutuluyan. Naku. Tingnan mo, yung lalaking yun, di ba siya ang bayaw ko? Anong bayaw? Ang ate mo at yung mayamang yun, hiwalay na. Kulang na lang ang kasal. Ginoo Zhao. Pirmahan niyo po ito. Sa inyo na po ang bahay. Naku. Ang mga bahay dito, minimum, 10 milyon kada isa. Hindi kaya bibili siya ng bahay. Ano? Halika, puntahan natin. Terra. Ito po ang titulo ng inyong ari-arian. Aba, ikaw pala. Ikaw na iniwan ng anak ko. Nagwapong binata, ilabas mo ang pera. Anong pera? Zhao, anong klaseng pagkukunwari iyan? Saan ka ba kumuha ng pera para makabili ng bahay at sasakyan? Ninakaw mo yan sa ate ko, tiyak. Tama, ikaw at ang anak ko. Mag-asawa na kayo ng maraming taon. Ngayon, hiwalay na kayo. Bakit mo pagagastusin ang akin? Pera ng anak ko. Ni piso wala akong nagastos sa pera ni Hiting. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong tanungin siya sa telepono. Nanay. Ang kumag na ito. Ang kapal ng mukha. Sige, tayo na lang ang maghahanap kay Mating. Ikaw na walang modo. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Tuturuan kita. Aba, susuntukin mo ako, balakubak mo ako. Dati pa, inaalagaan kita dahil kapatid ka ni Hiting. Pinagtatakpan kita sa mga pagkakamali mo. Pero ikaw, araw-araw mo pa rin akong tinatarayan. Ngayon, hiwalay na kami ng ate mo. Ano ka ba? Ikaw na gwapong to. Alam ko na noon pa mang hindi ka mabuting tao. Ngayon, pati ang bayaw at ginan mo ay iyong inaaki. Ibalik mo sa akin ang titulo ng lupa. Ayoko. Akin ang titulo ng lupa. Titulo ng lupa namin ito. Tama. Pati ang sasakyan na nakaparada sa labas. Amin din ito sa bahay. Ang titulo ng bahay ay nasa akin. Sa akin ang bahay. At aagawin mo pa sa akin. Hindi. Kanina ko pa sinabihan ng ate ko ng mensahe. Pagdating ng ate ko, tingnan mo kung paano kanya mapapahamak. Uulitin ko pa. Ibalik mo sa akin ang titulo ng lupa. Zhao Jinsong.
Ninakaw mo ang pera ko, para makabili ng sasakyan at bahay. Bakit ngayon ka pa mangangahas na makipag-away sa akin at sa nanay at kapatid ko? Hetayang. Naku, nagtataka naman ako. Kailan ko ba ninakaw ang pera mo? Anong karapatan mong sabihin na ninakaw ko ang pera mo? Tiningnan ko na nga lahat kanina. Lahat ng pera sa account ko. Wala na. Nawala na lahat. Kung hindi ikaw ang kumuha, sino pa? Joe Jinson, sasabihin ko sa iyo, hiwalay na tayo ngayon. Nilanakaw mo ang pera ko ngayon. Iyon ay isang krimen. At nagsampa na ako ng reklamo sa pulis. Kung ibibigay mo lang ng maayos na yun ang lahat ng pera. At mag-sorry ka sa mama at sa kapatid ko. Patawarin kita. Oo, ate, siya ang magnanakaw. Sinuntok pa niya ako kanina. Ipapaluhod ko siya ngayon at magpapasorry siya sa akin. Tapos isasauli niya ang pera namin. Tama, lumuhad ka sa akin. Nakakatawa naman. Nawalan kayo ng pera. Bakit niyo naman sinasabing ako ang kumuha? Hiting ah. Ilang taon na tayong kasal. Kailan ba ako kumuha sa'yo? Nang kahit isang sentimo man lang. Maglakas loob ka bang hawakan ng iyong konsensya at sabihin na ano naman, hindi mo naman ginagastos ang pera ko. Dapat mo lang naman gawin yun. Hiting ah. Nakakasuka ka talaga. Nakakasuka kayong lahat sa pamilya nyo. Dami ninyo. Ikaw, gwapong lalaki. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa amin. Gwapong lalaki. Lumuhad ka. Narinig mo ba? Lumuhad ka na. Kayo lang. Ang lakas ng loob ninyong utusan si Mr. Zhao na lumuhad. Opo, Ginoo, ginang na pulis. Siya po yung magnanakaw. Ninakaw niya po ang pera ng ate ko. Hulihin niyo na po siya. Dapat lang nabarilin ang mga taong katulad niya. Huwag po sana ninyong pakawalan. Aalamin po namin ang katotohanan. Sumunod na lang po kayo sa aming mga tagubilin. Bahala na ang trabaho namin. Kayo pa kaya'y mapapamura kay Mr. Zhao. Ang ganda ng babaeng yan. Sino kaya siya? Grabe. May mas maganda pa pala sa ate ko. MSP, CET, CEO ng Henshin Group, ex-wife ni Mr. Zhao. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mong ninakaw ni Dong ang pera mo. Oo, yung pinambili niya ng sasakyan at bahay. Ninakaw niya sa akin yun. Panigurado. Pero base sa investigasyon ko, ang kabuuang assets mo ay nasa 20 milyon. Tama. Ang anak ko naman ang CEO ng Henshin Group, ng kumpanya. Mayaman siya, hindi ba? Normal lang iyon. Hindi naman maihahambing sa isang ordinaryong mayaman. Tama, 20 milyon. Para lang sa isang ordinaryong mayaman. 10 buhay man ang ipangtapat ko, hindi ko kayang kumita niyan. Kung ganoon. Nalutas na ang kaso. Ang pagkawala ng pera ni Ginang, ay walang kinalaman kay Mr. Zhao. Ginang. Kahit hindi ko alam kung sino ka, o ano ka. Pero dapat may ebidensya ang sinasabi. Hindi basta-basta na lang. Ilang salita, ay maikukugli na ang katotohanan. Naiintindihan mo. Simpleng bagay lang ito. Ang kotse ni Mr. Zhao na nakaparada sa may pinto, ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Mukhang hindi mo kayang bilhin. Ano? 15 milyon. Ginoong Zhao. Ang kanina ninyong gustong bilhin, ay ang aming Chanfo number 1 na bilya. Tiyak na narinig na ninyo. Ang mga kwento tungkol dito. Ito ang pinakamarangyang bilya sa aming Haicheng. 50 milyon ang halaga. Unang beses ko tong narinig, yung bibili ng 500 milyong mansyon. Magnanakaw ng 20 milyon mo lang. Hindi kita minamaliit, Ginanghi. Pero ang mga ari-arian mo, hindi sapat kay Mr. Zhao. Masyado pang kulang sa perang ginagastos niya. Kaya nga, ang katotohanan at ebidensya. Kontento ka na ba? Imposible, talagang imposible. Bago niya ako hiwalayan, isang gwapong nagtitinda lang naman siya ng barbecue. Paano naman kaya siya magkakaroon ng ganito karaming pera? Oo. Kayo talaga. Kayo ang mga inupahan niya, di ba? Mga artista, di ba? Ang bagay na ito, wala nang kinalaman sa'yo, Ginanghi. Tinulungan kitang mag-imbestiga. Ang iyong kapatid na si Jihi Bingshuang. Isang linggo na ang nakakaraan. May utang akong 20 milyon sa sugal. Kakabayad ko lang kahapon. Tungkol naman sa perang nawala sa'yo. Sa tingin ko, dapat mong tanungin siya. Ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Hindi po ako, kuya. Kasamang pulis. Nagsasampa ako ng kaso kina Ginang Hiliwan, kasama si Ginoong He Bingshuang, dahil sa sinadyang panloloko kay Ginoong Zhao Jinsong, na may layuning magkasabwat sa panloloko ng 20 milyon yuan. Ito ang ebidensya. Tinatanggihan namin ang pag-aayos, diretsong paghahabol na lang. Kasalanan ko ito, ate. Kasalanan ko ito dahil sa pagsusugal ko. Tapos, nagkautang ako dahil sa sugal. Kung hindi ko sila babayaran, papatayin nila ako. Ate, tulungan mo ako. Ayaw kong mahuli. Tulungan mo ako. Anak ko, wala akong alam. Tulungan mo kami. Anak, ako ang nanay mo. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Ginoo Zhao, ito po ang sa inyo. Salamat po, Ginoo Pulis. Sumabay po kayo sa akin. Ate, tulungan mo ako, ate.
Joe Jinso, sinadya mong gumanti sa akin, di ba? Dahil lang sa gusto kong makipagdiborsyo sa'yo, ipinagkanulo mo sina mama at kapatid ko, at ipinasok sa kulungan. Hindi ba't nasasaktan ang konsensya mo? Sila naman talaga ang problema mo yan, ano naman ang pakialam ko, kung hindi nila ako ginulo ngayon, hindi sila mapapadpad sa kulungan, di ba? Kasalanan nila yan. Joe Jinso, manahimik ka nga, ayoko ng ganyang pananalita mo, si mama at ang kapatid kong lalaki, sige. Ang sabi ko, bakit mo naman basta-basta, sinang ayunan na makipagdiborsyo sa akin, may kapalit pala itong babaeng ito, ang ginang na ito. Mabuti pa't pinapaalalahanan kita, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ulol, asa lang siya sa akin. Wala siyang alam gawin. Pagkatapos naming ikasal, maglaba at magluto na lang ang alam niya. Ang gwapo-gwapo naman niya. MFE, huwag ka nang makialam sa amin. Hindi na kailangan ng pag-aalala mo. Ang nanay mo at ang kapatid mo, inaantay ka pa nilang iligtas. Joe Jinso, kakadate lang natin nagdiborsyo, tapos nakikipaglandian ka na sa babaeng to. Agad-agad, may hiya ka pa ba sa akin? Munyak. Hiting, gusto ko sanang itanong sa iyo, nung hindi pa tayo naghihiwalay, ikaw at si Liu Naming, nagkabalikan na kayo, may konsensya ka ba? May utang ka ba sa akin? Nakakatawa. Para iyon sa aking karera. Basta iba ka sa akin. Sana'y huwag mo akong sisihin, Direk Zhao, dahil sa kapabayaan ko. Ayos lang. Hi. Bakit ka nga pala nandito? May pag-uusapan kasi tayo. Sige, tara na. Tagapangulo. Inihahanda na ng CI Group ang proyektong 30 na bilyong piso. Happy Valley. Kailangan po ninyong kumpirmahin ang lugar na pagtatayuan nito. Dito na lang po sa lugar na ito. Sige, agad ko pong aasikasuhin ang paglilipat ng mga residente. Oo nga pala, ang mga kumpanya sa Haicheng na may kinalaman sa konstruksyon ay nag-aagawan sa proyektong ito. Marami na ang nagtitipon. Sa lobby sa baba, gusto nyo bang silipin? Huwag na, ang bagay na ito ay bahala ka na lang. Oo. Sa susunod na araw ang meeting ng mga direktor. Una, kailangan mong ihayag ang iyong pagkatao. Pangalawa, kailangan nating tiyakin ang pakikipagsosyo sa proyekto ng Happy Valley. Ang mga kasosyo. Sige. Xiao Fang, sa tingin mo ba magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito? Bagong may-ari na ang Saihai Group, agad na naglabas ng isang proyektong 3 bilyong dolyar. Kung makakasama tayo rito, kailangan lang nating makuha ang isang maliit na bahagi. Sapat na iyon para kumita tayo. Mr. He, ang kakayahan ng ating Hengxin Group, makikita rin yan ng Saihai Group. Kung ang kumpanyang Hengxin natin ay makakapag-cooperate sa Saihai Group, ang Hengxin Group natin ay ungat na agad. Joe Jinso. Ang kulit mo naman, sumusunod ka pa rin sa akin. Sumunod ka pa nga hanggang Saihai Group. Joe Jinso. Hiwalay ka na kay Mr. He. Alam kong hindi ka papayag, kasi naman si Mr. He ay isang milyonaryong CEO ng isang malaking kumpanya, samantalang ikaw naman ay isang nagtitinda lang ng barbecue. Pero ganyan talaga ang totoo. Payo ko lang sa iyo, mas mabuting harapin mo na ang katotohanan. Ako, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Ganito ka naka-obsessed sa akin. Ang gusto mo lang naman ay, magbalikan tayo. Sasabihin ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Ang gusto ko lang sabihin, hindi kita hinahanap. Huwag kang masyadong assuming. Nakakahiya naman ang pagkikita natin. Ayaw mo pa rin bang aminin? Simula nang maghiwalay tayo, lagi mo na akong inaaway. Lagi mo akong binibigyan ng problema. Una, humanap ka ng babae, para makasama mo sa pag-arte. Tapos, isinunod mo pa, ang nanay ko at ang kapatid kong lalaki sa kulungan. Pinipilit mo ako ng ganyan. Ayaw mo lang ba akong, ay makasal ulit tayo, di ba? Hindi ko gagawin yon. Pipiliin kita, si Mr. He natin, ay magsisimula ng makipag tulungan sa Saihai Group. Pagdating noon, ang buong Haicheng ay mag-angat ng tingin sa kanya, sa kanyang kakayahan. Tinitiyak na tatayo sa tuktok ng mundo, sambahin ng madla, samantalang ikaw, isa lamang na, walang kwentang karaniwang tao. Hindi ka rapat-dapat sa kanya, magiging pabigat ka lang sa kanya. Kayo, nanggagaling din ko para makipag-ugnayan sa Happy Valley. Talagang may masamang balak ka pala. Ang lalim naman ng investigasyon mo. Paano? Gusto mo palang magwasak? Sasabihin ko sa iyo, pwede kang walang kakayahan, pero hindi pwede na. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Kung hindi, itatapon ko lahat ng mga gamit mo. Hayaan na natin. Bumalik na lang tayo at maghintay ng sulat. Nasusuka ako sa tuwing nakikita ko siya. Tara na. Meeting. Pagdating sa board meeting, malalaman na ang lahat. Sana'y hindi ka magsisi ng gusto. Hindi ka magsisisi ng gusto.
Anong nangyari kay Secretary Lee? Chairman, si Iting lang naman po ng Henshin Group kanina, para humingi ng pakikipagtulungan. Gusto niyang humingi ng 50 milyon, bahagi sa pakikipagtulungan. Ano sa tingin mo? Papayag ka ba? Payagan mo siya, iisipin mo na lang na, bigyan siya at ang anak niya ng kabayaran. Sige, ipapahayag ko ito sa mga direktor sa susunod na pagpupulong. Sa makalawa. Oo nga pala. Pakisabi sa pulisya. Ayokong makipag-usap sa kanila, kung may anumang kaguluhan pa, huwag na. Sige po, Mr. Zhao. Naintindihan ko po, na kayo po ni MS, Iting, ay hindi pa naghihiwalay. Ang bagay na ito ay kailangan ng tulong ko po ba? Ang bagay na ito, aasikasuhin ko na lang. Sige. Zhao Jinsong. May natitira pa bang pagtingin sa kanya? Mukhang kailangan ko pa palang tulungan ka. Zhao Jinsong, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong lumipat ka na ngayon? Lilipat na lang ba? Sinabi na sa akin ni Mr. Liu, dahil sa iyo, nagkasala tayo sa Forces Group, kaya tayo pinalayas ng ganoon. Alam mo ba, dahil sa iyo, nasira ang pakikipagtulungan ko sa kanila. Hiti. Mahigit 30 taon na tayong kasal, ganun mo na lang pinaniniwalaan, ang sinabi ni Liu Langin. Hindi ako naniniwalang matutulungan ako ni Mr. Liu. Maniniwala kaya ako sa iyo, ang gwapo-gwapo naman niya, alam mo ba? Kasalanan mo kaya ako nahihirapan ngayon. Kailangan kong makiusap kay Mr. Liu ngayon. Kundi, alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa akin? Alam mo ba? Ako nga pala si Chairman ng Saihai Group. Ano ang kailangan mo? Kaya kong ibigay. Hindi ba matagal mo nang gusto? Lupon ng mga direktor ng Saihai Group. Imbitasyon ba? Matutulungan kita. Ibigay. Ito ang imbitasyon mula sa Saihai Group, mula sa lupon ng mga direktor. Maaari mong isama ang iyong anak, Jim Yuan. Ikaw ang chairman ng Saihai Group. Bakit hindi mo sabihin? Para kang Diyos. Anong oras na ba? Niloko mo pa rin ako. Alam mo ba, kung ano ang sinasabi ng iba sa akin? Sinasabi nilang si Hiti ay nag-asawa ng isang gwapong lalaki. Ikinasal ako sa iyo. Sinira mo ang buong buhay ko. Ngayon, hihiwalayan na kita. At ngayon mo pa ako dadalhin pababa. Ikaw ang isang dumi sa buhay ko. Anong karapatan mong kunin ang mga litrato ko? Hindi ka karapat-dapat. Tayang, hindi pa naman natin nakuha ang papeles ng diborsyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ganyan ba ang paraan mo? Para hindi tayo magdiborsyo. Magdiborsyo na tayo. Hiwalayan mo ako. Pirmado ko na ang kasunduan sa diborsyo. Hindi ba gusto mong sumali sa Board of Directors ng Saihai Group? Tutulungan kita. Tingnan mo na lang na, kabayaran ko sa iyo at sa anak mo. Ang galing mo naman pala, hindi sa trabaho, kundi sa pagsisinungaling. Ang taas na pala ng buhok mo. Alam ko. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi mo maniniwala. Ang totoo, ang nasa isip ko, sa meeting ng mga direktor, ay sabihin sa iyo ang lahat, mukhang hindi na pala kailangan, ngayon. Dahil gusto mo nang magdiborsyo. Susuportahan kita. Bukas, pupunta na tayo sa Civil Registry Office para kunin ang papeles. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Tara na. Ang ganda nga. Magpa-picture tayo. Ikaw naman. Ano sabi mo? Magiging ganito pa kaya tayo, kahit kailan? Oo naman.
Alam mo ba, kung ano ang sinasabi ng iba sa akin, na ako si Hiting, na nakapag-asawa ng isang gwapong lalaki, ikinasal ako sa iyo, sinira mo ang buhay ko. Ngayon, hihiwalay na tayo, at dinadamay mo pa ako. Ikaw, ang isang dungis, sa buhay ko. Anong karapatan mong gamitin ang litrato ko? Hindi ka karapat-dapat. Hiting. 30 taon na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Ang nakakatawa naman. Kagawaran ng kultura. Zhao Jinsong, simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Ayaw ko nang makita ka pa ulit, lalo na, may ganito kang, Zhao Fuyang, ang ama na palaging nagsisinungaling. Sana'y huwag ka nang, magpakita pa sa buhay ko. Layuan mo na kami ng anak ko. Ting-ting. Sasanduan na kita, umuwi na tayo. Yun yung gwapong lalaki, di ba? Sa wakas, nagkaroon ka na rin ng kamalayan sa sarili. Hiwalay na kami ni Ting-ting. Pagkatapos ng ilang panahon, ikakasal na ako kay Ting-ting. Isang lalaking tulad mo. Wala kang ang karapatang lumaluman lang sa kasal namin. Sa nalalabing mga taon ng buhay mo, aba, mag-isa ka na lang habang buhay. Habang buhay, aba, mag-isa ka na lang habang buhay. Direktor Zhao. Magandang araw po, Direktor Zhao. Zhao Jinsong. Anong kalokohan ito? Mr. Zhao, ito ang mga pinili ko para sa iyo, mga posibleng mapapangasawa mo. Siguraduhin pag-aral ang mabuti ngayong beses. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling pagkumali ng peking perlas sa tunay. Zhao Jinsong. Ano ang ibig mong sabihin? May kinalaman ka ba sa mga babaeng ito? Sinadya mo lang akong inisin. Di nalili. Gustong uminom ng alak sa kasalan. Si Direktor Zhao naman ay syempre malugod na tatanggap, dahil hindi kami gaya ng ibang tao na ang asal. Nakakasuka. Bahala ka na sa buhay mo. Ako naman ay mula sa Liu Group, ang chairman. Maglakas ka bang murahin ako? Ha? Gusto mo bang mamatay? Ikaw. Maglakas ka bang saktan ako, Liu Group? Ano ka ba? Ano ba ang Liu Group? Aba, mangangahas kang saktan ako. Ang cute mo naman. Hanggang dito na lang. Umalis na tayo. Bagay kayo sa isa't isa. Ang taas naman ng pangarap mo. Nakakainis. Grabe ang inis ko. Sino ang babaeng ito? Nasubaybayan ko na siya. Sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay niya. At pati na rin ang Zhao Jinsong na yun. Kumuha ka ng mga artista. Akala nila mas mataas sila sa akin. Magpakasaya sila sa pag-arte rito. Para kay Mr. Zhao. Hehe. Buntis ako. Ang saya-saya ko, hihihi. Mr. Liu, sabi mo ang imbitasyon ng Saihai Group. Kayang peking-pekain. Bakit mo naman natanong yan? Ang imbitasyon ng Saihai Group, may kakaibang pulang selyo. Hindi ito mapapaniwala, at hindi rin naman ito gagayahin ng karaniwang tao. Kung sakaling matuklasan ito ng Saihai Group, tiyak na ikaw ay mapapaalis na ng tuluyan sa Saihai Group. Ng mga oras na iyon, wala ka ng pag-asa pang makabangon. Wala namang pinagkaiba sa buhay. Pero nakita ko lang naman kanina, ang plaka ng sasakyan, parang sa Forces Group. Si Zhao Jinsong si Zhao Jinsong. Niloko mo nga pala ako. Anong chairman ng Forces Group? Manloloko ka. Ting-ting, huwag kang mag-alala. Bukas, imbitasyon sa board meeting ng Saihai Group. Ang dumating na, nakakuha na ako ng 2. Samahan kita bukas. Talaga nga, ang pag-aasawa kay Mr. Liu, ang pinakatama kong desisyon. Tagapangulo, ang inyong tinawag na pagpupulong ng mga direktor, ay magsisimula na. Pumasok na tayo. Sige. Magandang araw po, ang inyong imbitasyon.
Kaya ko pa. Ang dalawang imbitasyon mo, anong nangyari? Oh, pakisabi. Imbitasyon. Zhao Jinsong, kayong dalawa, umaasa pa kayong lalapit sa akin. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ay. Nakakatawa talaga. Kailangan pang sampelen para maging maayos. Ikaw, sinampal mo pa ako. Yung hindi magalang kay Ginoong Zhao, dapat sampelen. Mahal kong cute. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Ang magiging kapalaran mo kapag ininsulto mo ako. Zhao Jinsong, hinahanap mo ang kamatayan. Bitawan mo ako. Malapit na magsimula ang board meeting. Bawal ang ingay. Kung hindi, mawawalan ka ng karapatan. Sige na, Ginoong Liu. Zhao Jinsong, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa rin sumusuko, ha? Walang imbitasyon. Hindi ka makakapasok sa Shanghai Group. Ngayon, ay para sa Shanghai Group, para sa bagong upong chairman. Nagsasagawa ng board meeting. Kayong dalawa, mga cute. Isa ay isang mahirap na nagbebenta ng mga skewers. Isa ay isang hindi kilalang cute. Sa tingin ko, hindi nyo alam kung ano ang itsura ng imbitasyon. Hindi mo alam, di ba? Hindi nyo alam kung ano ang itsura ng imbitasyon. Hindi mo alam, di ba? Tama, Zhao Jinsong. Hindi mo babalak gumamit ng dalawang peking imbitasyon para makapasok. Ang Shanghai Group. Hindi ka papayagang gawin iyon. Ito ay personal na nilagdaan ng chairman, isang espesyal na imbitasyon. Ano? Ito ay isinulat mismo ng chairman. Ngunit ito, oo, pirma ng chairman. Ang imbitasyon, may kabuuang 2 kopya, pakiusap. Paano ka nagkaroon ng espesyal na paanyaya, at ibinigay pa ito sa 2 tao? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng espesyal na paanyaya? Alam mo ba kung ano ang kahulugan nito? Kapag mayroon ka nito, madali na lang ang makuhaan. Pakikipagtulungan sa Forces Group. Pero itong 2 imbitasyon ay ibinigay sa akin ni Zhao Jinsong. Paano mangyayari yun? Kung may imbitasyon si Wei Chao, bakit ka pa niya bibigyan? Tara na. Zhao Jinsong. Sino ka ba talaga? Bakit ngayon? Napaka-estranghero ko sa iyo. Ano ba ang itinatago mo sa akin? Ano pa ang lihim mo? Ako si Zhao Jinsong. Palaging ganun. Ang pulong ng board na ito ay inorganisa ng Shanghai Group. Kamakailan lang ay nagbago ang pagmamayari ng Shanghai Group, at tiyak na lahat ay nagtataka kung sino ang bagong may-ari ng Shanghai Group. Sino kaya ito? Napakabuti, makikita ko na si Li Ying. Ayos, ngayon magagawa ko na. Matagal ko nang hinihintay. Siya ay palaging, sila ang aking mga idolo. Talagang hindi ko alam. Isang pambihirang babae tulad niya. Anong klaseng lalaki nga ba? Ay karapat dapat na maging kanyang asawa. Si Li Ying ay nakarating mula sa kabisera, na nangangahulugang tiyak na may nakita siyang mahalaga sa Haicheng. Kailangan lang natin sundan ang kanyang mga yapak para makuha ang pera. Madali lang yan. Para makuha ang pera, madali lang yan. Tama, si Li Ying ay 22 taong gulang, mula nang kunin ng Li pamilya. Bawat pamumuna na ginawa niya, ay hindi kailanman nabigo. Hindi ko lang alam kung ano ang nakita niya sa maliit na bayang ito. Basta nang dumating ako, ay nagbigay ng espesyal na paalala. Ang tatay ko na dapat ay makipag-ayos sa kanya. Siya ang nagdala sa pamilya Liu sa pagpasok sa merkado. Zhao Jinsong. Kahit na nagdiborsyo na tayo, gusto ko pa ring payuhan ka. Ang mga dumalo ngayon sa board meeting ay mga mahalagang tao sa Haicheng. Nasa likod ka pa. Huwag mo akong guluhin para hindi ako madamay. Naiintindihan mo ba, Zhao Jinsong? Hindi ba't siya ang buwis buhay na ex-husband ni He? Oo nga. Mukhang may pakialam si He sa kanyang ex-husband. Mukhang hindi pa tapos ang lumang damdamin Shanghai Group. Handa silang dalhin siya dito. Ayos na yan. Siguradong si Ginoong He ang nagdala sa kanya para makakita ng mundo. Isang tao na ganito, mukhang natatakot sa pangalan ni Director Lee. Natatakot ka ba hanggang nanghihina ang mga tuhod? Ha ha ha. Ikaw, maliit na cute, bakit ka tumatawa? Susunod ay pakiusap, si Ginang Li Ying na aakyat sa entablado. Paano ikaw pa? Ikaw si Li Ying.
Ikaw ba ang bagong tagapangulo ng Saihai Group? Pasensya na kung nabigo namin kayo. Ang bagong tagapangulo ng Saihai Group ay ibang tao. At ako ay sekretarya lamang niya. Na nagawang maging sekretarya ng reyna ng negosyo na si Li Ying. Sino ba talaga ang chairman na ito, na napakabihirang tao? Ang mga inapo ng Liu ay dapat magbayad sa kanilang mga pagkukulang. Anong gulo ang ginawa mo sa labas? Ngayon, ang Saihai Group ay handang gawin ang lahat para pigilan ang pamilya Liu. Sino ba talaga ang naiinis mo sa labas? Kahit, hindi ako. Si Li Ying iyon. Anong Li Ying, nang ahas ka pang magalit sa kanya, kung hindi mo siya hihingin ng tawad ngayon, maghanda ka ng mabangkarote ang pamilya Liu. Tapos na. Lahat ay tapos na. Tapos na. Tapos na lahat. Kumusta na si Hiting ngayon? Nagsisisi ka ba? Ting. Anong pagsisisi ang meron ako? Zhou Jinsong. Hindi mo kailangang magpapalapit kay Li Ying para lang maghiganti sa akin. Ganyan ang ginawa mo. Mas lalo lang akong magiging walang galang sa'yo. Ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Sobrang galit ka sa akin. Pero ano bang mali sa ginawa ko? Ibig mong sabihin, nagloko ka habang kasal tayo. Ako ang may pagkakamali. Tama ba, Hiting? Sapat na. Ano pa ang silbi ng sinasabi mo ngayon? Kung talagang nirerespeto mo ako, huwag kang magdala ng ibang babae, at magyabang sa harap ko. Ginagamit mo pa yan para pasaktan ako. Nirerespeto kita. Paano naman si Liu Langing? Bago pa tayo maghiwalay, nagsimula na kayong magkalit sa loob ng kasal. Nirespeto mo ba ako kahit minsan? Sa madaling salita, Zhou Jinsong. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng si Li Ying, hindi mo kayang hawakan. Sobrang iba siya sa iyo. Paano siya magkakagusto sa iyo? Para lang kayong magpapasaya lang naman. Hiting, bakit hindi mo mabago ang ugali mo? Anong karapatan mo para itaas ang iyong sarili at hamakin ako pagkatapos nating ikasal? Para kang naging ibang tao. Dahil sa trabaho, nakakalimutan mo na ang sarili mo. Sa akin, napaka-ambisyoso mo. Ngayon, nararamdaman ko na talagang estranghero ka na. Zhou Jinsong, kailangan mo talagang maging ganito sa araw na ito. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ano naman kung ganon? Gusto ko lang sanang itanong sa'yo, bakit mo ako tinuturing na mataas at walang galang? Bakit mo ako tinuturing na mataas at walang galang? Ngayon, gusto ko ring itanong sa'yo, bakit ka karapat-dapat? Anong karapatan mo? Ipagmalaki ka. Tingnan mo ang bawat isa dito. Sino ba sa kanila ang mas magaling sa'yo? Ako ang presidente ng Hengxing Group. Si Li Ying ay bata pa, at naging reyna ng negosyo. At ang chairman ng Saihai Group ay isang tao na parang Diyos. Kung ikukumpara sa iyo, parang langit at lupa. Ikaw at ang bawat isa sa narito ay hindi magkapareho ng antas. Naiintindihan mo ba? Ipinapahayag ko na ang bagong chairman ng Saihai Group ay Ginoong Zhou Jinsong. Anong? Zhou Jinsong. Siya ang chairman ng Saihai Group. Nina, matagal ko nang sinabi. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Lahat kayo ay naloko niya. Peke siya. Peke siya. Ano ang sinabi mo, Ginoong Wang? Mga pulis. Ako ang manager ng marketing sa Saihai Group, Wang Wei. Sa tabi nila, matagal na akong nagtiis at nagtubli. Sa wakas, nakakalap na ng ebidensya. Itinuturo ko si Zhou Jinsong na nagpapanggap bilang chairman ng Saihai Group na umalis kasama. Chairman, ikaw ba ay karapat-dapat? Ako ay nagdududa. Kay Zhou Jinsong. Sinasabi ko sa iyo na aminin mo na ang iyong kasalanan. Ayokong balang araw, si Zhou Fuyang ay magdala ng titulong anak ng isang mandaraya, kahit na kami ay hiwalay na. Pero sinasabi ko sa iyo na dapat mong akuin ang responsibilidad upang maging magandang halimbawa sa anak mo, Ginoong Jin. Grupo Saihai, narito ang singsing ng tagapangulo. Sino ang magtatangkang mag-alsa? Grupo Saihai, narito ang singsing ng tagapangulo. Sino ang magtatangkang mag-alsa? Ito ay Grupo Saihai. Ito ay isang signet ring na para sa chairman. Nandyan na ang signet ring.
Ang pagkakakilanlan ng chairman na ito, tiyak na nakumpirma na. Wow! Talagang hindi ka panipaniwala. Hindi siya makapaniwala na. Siya talaga ang chairman ng Sci-Hi Group. Kaya't dahil, nakadivorce na siya kay Pangulong Lee. Single siya, single din ako. Eh di ba't, may pagkakataon pa ako. Joe Jinsong. Talaga namang wala ka ng pag-asa. Hindi na maiaayos. Malapit na tayong mamatay. Tapos gagamit pa siya ng peking singsing. Para lokohin tayong lahat. Kailan ka titigil? Tama, dapat tayong mag-ingat. Huwag tayong padaya sa sinungaling na ito. Sanay na siyang manloko. Walang hiya, walang limitasyon. Kaya, paano mo makukuha ang singsing na ito upang patunayan ang iyong pagkatao na totoo? Ang singsing na ito ba ay ikaw ang nagnakaw nito? Paano mo ito patutunayan? Itong pangangat, hindi mo ito nakuha. Paano mo ito patutunayan? Itong pangangat, hindi mo ito nakuha. Ako. Kaya, ikaw, isang mabahong nagtitinda ng barbecue, paano mo mapapatunayan na ang singsing na ito ay totoo? Sa tingin ko, ang singsing na ito ay peke na gawa mo. Mga kaibigan, nandito ako sa Sci-Hi Group ng mahigit 20 taon. Alam ko kung anong itsura ng singsing ng chairman. Sobrang pamilyar na ako dito. Ito. Siyang siya, maliwanag na peke. Manager Wang. Tinitingnan ng Sci-Hi Group. Lumaki na. Ang kanyang sinasabi, tama na tama. Tama, tama. At naglakas loob pang magpanggap na chairman. Sa tingin ko, nagtatanggap ng mga basura, di ba? Anong mga sirang bakal yan? Kaya mo pang ibalik yan. Nagpapanggap na makapangyarihan. Siyang chairman na may daliri. Sa tingin ko, itong si Joe Jinsong, gusto lang magpakitang gilas sa ex-asawa. Ipakita ito, para mapaamo ang ex-asawa. Pero hindi ko inasahan, na mahuhuli ito ni Manager Wang. Kasama ang pulis para hulihin ako, kayo. Ay, pulis. Dalhin mo na siya palayo. Hindi dapat ang mga taong tulad niya ay nandito sa ganitong lugar. Nadudumihan ang aming mga mata. Oo nga. Mahalaga ang aming oras. Sinasukat hanggang segundo. Nakakainis talaga. Ginoong pulis. Daktin siya. Dalhin na siya sa kulungan. Sandali. Tigilan mo. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Bigyan mo ako ng kopya, ng chairman at ni Ginoong Zhao, na ulat ng pagsusuri. Kailangan kong makuha ito sa loob ng 3 minuto. Ito ay si Ginoong Lee. Itigil mo, bitawan mo siya. Ito ay mula sa pinaka-autoritatibong ahensya sa Haicheng, na nagbigay ng ulat ng pagsusuri ng dugo. Ay, tapos na. Tapos na, tapos na, tapos na. Lahat ay tapos na ah. Ulat ng DNA. Madali lang gumawa ng peking isa. Hindi ba't napakadali? Wang Wei, bago ka magyabang, dapat mo rin isaalang-alang kung ano ang kaya mo. Li Ying, o Li Ying, mas mabuti pang mag-alala ka na lang tungkol sa sarili mo. Ikaw na ang mag-alala. Ganito ka kasigasig para sa iyong ulo. Sobra. Nagpe-perform ng buong eksena. Talagang profesional kayo. Oo. Isa na namang singsing ng daliri. DNA na naman. Ang mga gamit nyo ay talagang marami. Halos naloko na naman ako ng mga ito. Narito ang testamento ni Ginoong Zhao. Narito ang testamento ni Ginoong Zhao. Ito ay nagpapatunay. Zhao Mingyang. Pagkatapos kong pumanaw, ang posisyon ng chairman ng Sci-Hi Group ay ipapasa sa aking pamangkin, na si Joe Jinsong. Ito, mukhang totoo nga ito. Akala ko si Ginoong Zhao ay may mga plano na. Kayo kasi, masyado pa ring bobo. Ay, ano? Si Ginoong Zhao, talagang totoo nga, siya ang tiyuhin. Ay nako, Ginoong Zhao, lahat ng ito ay utos ni Wang Wei sa akin. Pakiusap, patawarin mo ako, pakiusap. May mga magulang akong umaasa sa akin at mga anak na umaasa sa akin. Wala na akong natitirang kayamanan. Wala na akong anuman. Ginoong Zhao, Liu Laming, gusto mo bang kunin ang pagkakataong ito? Oo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon ulit. Sa susunod na buhay na lang, umalis ka na. Ay naku. Wang Wei, di ba, ngayon ay may kaso ka, ng panlilinlang at suhol. Ngayon ay formal kitang pinapaalam, na ikaw ay inaresto. Dalhin siya. Oo hey, mga kapulisan, baka nagkamali kayo.
Kumpirmado ang ebidensya. Anong sinasabi mo? Doon na lang sa istasyon ng pulisya. Hey, Mr. Police. Talagang hindi ito totoo. Ako ay isang mabuting mamamayan. Hindi nyo dapat gawing malamig ang puso ng mamamayan. Tama na. Kinamumuhian ko kayo. Hintayin ninyo ako. Hindi ko kayo palalampasin. Jinsong. Pasensya na. Alam ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa mga araw na ito, ako ang nagpasya ng mag-isa. Alam mo naman. Talaga namang ganito ang ugali ko. Pero mahal kita. Jinsong, maniwala ka sa akin. Hindi. Nasabi ko na ito ng maraming beses. Hindi mo talaga ako pinaniwalaan. Kinalap mo pa si Liu Laming na hayop na yon, para ako'y hamakin. Hindi. Tapos na tayo, hindi ba? Hindi. Jinsong, mahal pa rin kita. Pag-usapan natin ito ng maayos. Kahit na, hindi mo ako iniisip. Isipin mo ang ating anak. Hindi siya pwedeng walang tatay. Jinsong, alam kong nagkamali ako. Bumalik tayo sa dati, okay lang ba? Hindi ba ito? Ikaw ba talaga ang palaging umaasang na sana'y mangyari ito? Bumalik tayo sa dati, okay lang ba? Hindi ba ito? Ikaw ba talaga ang palaging umaasang na sana'y mangyari ito? Sama ka sa akin pauwi sa ating bahay. Babalik tayo sa dati. Sige ba? Hetty, gising ka na. Tapos na tayo. Wala nang ugnayan pa. Bakit? Jinsong. Yung iyon. May gusto akong sabihin sa'yo. Kaya nga. Kung hindi mo ako tatanggihan. Gusto ko. Alam mo na noon pa man na sasabihin ko ito. Ngunit, nahati na ako. At may isa akong anak. Walang problema, Ning. Basta tunay na nagmamahalan ng dalawang tao, walang magiging problema sa mga isyong ito. Mga bagay sa damdamin, kapag ikinasal na tayo, maaari nating unti-unting paunlarin. Naniniwala ako. Siguradong magiging isang mabuting ama. At aalagaan ko rin ang ating anak. Tatay. Sa'yo ang lahat ng ito. Nakatulog ako ng mahaba kaninang umaga. Bakit mas tamad ka pa sa akin? Nanilay tuloy ako sa paglipat ng paaralan. Ha? Gia, tatay, pagod na ako. Huwag mo nang batitiusin si tatay. Okay ba? Tingnan mo, hindi pa nga nagpapalit ng damit si tatay. Dinala ka lang niya para ayusin ang transfer. Kapag ikaw ngayon, naka-score ng pinakamataas sa baitang, tatay, bibigyan kita ng malaking regalo. Totoo ba, tatay? Pero, sa isang matalinong tao tulad ko, na masigasig na estudyante, na makakuha ng unang pwesto, hindi ba't madali lang iyon? Pero, tatay, anong maibibigay mo sa akin? Tatay, dadalhin kita sa masarap na pagkain. Masarap na pagkain. Tara na, tingnan natin kung ano na ang nangyari sa ating piniling paaralan, HMM. Narinig mo ba ng malinaw? Ngayon, sa ating proyekto, may darating na isang mahalagang tao, para tingnan ang mga bahay. Bilang isang leader, dapat kang maging sobrang alerto. Kung nainis ang taong iyon, hindi maganda ang mangyayari. Ako ang magiging problema. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sige na, walang sumasagot. Tara na, pumasok na tayo. Hey. Ano ang kailangan ninyo? Hindi ba't ito ay isang marangyang tahanan? Ito ba ang sales office ng Jinlan Bay? Mga hindi kinakailangang tao. Hindi pwedeng pumasok. Pakiuwi na lang kayo, para kaming kukuha ng bahay. Hindi kami mga taong walang kwenta. Mga kapatid, ako naman, kasama ko ang bata ngayon, para kumuha ng bahay. Pakiusap, ipasok nyo kami. Ikaw. Hindi ba't ikaw si Joe Jinsong? Lauri, kilala mo siya. Hindi lang basta kilala, matagal na akong suki sa kanilang karne. Oh, akala ko ikaw ay nagbebenta ng mga karne sa steak. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Ang tatay ko ay napaka-astig.
Sobrang astig. Jinso, kuya, hindi ba, ang iyong mga karne sa steak ay yumaman? Nagtatayo ka na ba ng sangay? Hoy kuya, hindi mahalaga kung nagbebenta ka ng barbecue, o nagbebenta ng sinangag. Ito, ay hindi lugar para dalhin mo ang mga bata, alanganin ito. Dali, lumayas ka na, pumunta ka na lang doon. Kahapon, nakipag-ugnayan na ako sa inyo, Ginoong Chang. Tungkol dito, ngayon ay para sa bahay. Ang mga kagamitan, hindi pinapayagan ng mga manggagawa na mag-ayos sa loob ng bahay, kailangan ng waterproofing. Mag-set up ng packaging. Pati si Ginoong Chang ay hindi nakaligtas. Lahat ng selyo ay narito, tingnan ko. Totoo nga. Ngunit, dapat hindi ito, sa suot mo. Mukhang hindi ka isang mahalagang tao, parang isa kang mga batang lansangan. Anong kinalaman nito sa iyo? Maaari na ba tayong pumasok? Maaari na ba tayong pumasok? Oo, mga tito. Ngayon, maaari na kayo. Magsimula na kayong umalis. Kailangan naming pumasok. Pumasok. Anong nangyayari? Bakit ang ingay sa gitna ng araw? Kapitan, itong ama at anak, may hawak na permit para sa bahay ni Director Chang. Sinasabi nilang kailangan pumasok para sa bahay. Tingnan nyo. Yuan Zin. Kagawaran ng ari-arian selyo. Ito ay isang peking lisensya. Kayo dalawa, kahit peking hindi nyo maiba. Sure. Peke. Ngayong araw, si Director Chang ay kakatanggap lang ng abiso na may isang mahalagang tao na darating para tingnan ang bahay. Magpakatatag tayo ng 12% espiritu. Tingnan mo ang kanyang mukhang hindi kaaya-aya. Tiyak na may nakuha siyang impormasyon sa pamamagitan ng ibang paraan. At pagkatapos ay nag-imbento ng isang lisensya. Baka nandyan para manloko ng bahay. Oh, Kapitan. Yung sinabi mo ay nakapagbigay liwanag sa akin. Nagbebenta siya ng mga skewers. Baka habang nagde-deliver siya sa mga apartment, may narinig siyang balita. Tama, isa siyang isang karaniwang nagbebenta ng skewer meat, at sa huli ay napunta sa lugar na hindi siya dapat nandito. Siya ay isang karaniwang nagbebenta ng skewer meat, at sa huli ay napunta sa lugar na hindi siya dapat nandito. Kuya, bumalik ka na lang ng maayos. Ibenta mo ang iyong mga inihaw na karne, ayos ba? Huwag mo kaming abalahin, para lahat tayo ay mapadali. Tungkol naman sa peke mo, lisensya, huwag na nating pansinin. Parang hindi namin nakita. Sige ba, sobrang pang-aapi nyo naman. Itong lisensya sa bahay, totoo naman talaga. Sinasabi nyo pang peke, kaya nyo pang gawin, pang wipes. Hindi nyo ba naiisip, paano kung totoo ito? Hindi ba kayo lahat ayos na? Babaeng bata, sama mo lang. Kung kaya niyang makakuha ng totoong lisensya, baka ang anak ko ay nakatira pa sa palasyo. Anong biro yan? Ha. Kayo talagang minamaliit ninyo ang iba. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ang inyong sales office na mga security guards, ang kalidad ay talagang mababa. Panahon na para magpalit ng dugo. Ikaw niya. Si Wang Pinjing kumikilos. Kuya, mag-ingat ka. Ang aming kapitan, nagpakita na ng awa. Pinatawad ka na niya. Huwag kang maging ingrato ganun. Makipagtulungan ka sa amin. Okay, matandang tao. Kung patuloy ka sa kalokohan mo, hindi na ako magiging magalang. Dahil hindi kayo umaalis. Kaya ako, tatawagin si Ginoong Chang para makipag-usap sa inyo. Kilala mo ba talaga si Ginoong Chang? Kilala mo talaga si Director Chang? Kayong dalawa, huwag kayong magpaloko sa kanya. Si Director Chang ay kilalang kilala sa lugar sa pagbebenta ng mamahaling ari-arian. At bilang eksperto sa edukasyon, kahit sino na may anak, sino ba ang hindi niya kilala? Ikaw nga pala, dito ka pa nagpapanggap na malakas. Akala mo ba madali kaming lokohin? Tama ang sinabi ng kapitan. Kung kaya mo nga, makipag-ugnayan ka kay Director Chang. Ngayong araw din, dadaan ka sa ilalim ng iyong pantalon, at sisilip. Kung hindi ka makontak, parang nagdudulot ka na ng gulo. Ganito. O kaya dadaan ka sa ilalim ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis para hulihin kayo. Tatay, nakatanggap na ba ng tawag si Director Chang? Anong nangyayari? Pumili ka na dumaan sa ilalim. O pumili na magpakatatag sa presinto. Ikaw ang pumili. Sige. Magmadali ka. Tandaan mo, huwag kang magpabeya. Kung manggahas ka, napasa kita ng taong iyon. Agad kitang paalisin. Walang awa. Ito ay ang direktor, kaya't ako ang mag-aasikaso ngayon ng bagong inilipat na mataas na direktor.
Ito ay mula kay Direktor Zhao na nakipag-ugnayan sa akin. Tapos na ang pagdagdag. Halo. Ginoong Zhao. Kayo at ang inyong anak na babae, ay nandito na ba? Kapatid, nakapili ka na ba? Sige, sige, sige. Kayo talaga, sa harap ng bata, talagang walang hiya. Ano ang magagawa? Nakakatawa siya, ay. Hoy, pasensya na, kakamiting ko lang. Dumating na ba kayo ng anak mo? Hehe. Nandito na ako, pero ngayon. Ngayon ano, Zhao, sabihin mo lang. Sabi ng gwardiya sa harap nyo, na peke ang aking permit sa pagkuha ng bahay, at pinakita pa ang kanyang sipon. Kukunin pa ako at ang aking anak na babae, pupunta sa istasyon ng pulis. Sabihin mo kung ano ang dapat gawin. Ano? Ginoong Zhao, ibigay mo ang telepono sa mga iyon, na nagbabantay sa pinto. Hayaan mo akong makipag-usap sa kanila. Para sa inyo, si Ginoong Chang. Ang pag-arte ay talagang kahanga-hanga. Pati na ang peking Ginoong Chang, ay handa na. Hoy. Ikaw, malaking sinungaling, kaya mong gayahin ang aming Ginoong Chang. Kahit na siya, mukhang nabuhay ka na ng matagal, lihihang. Nangangahas ka talagang makipag-usap sa akin ng ganyan. Nangangahas ka pang harangan kami. Mahalagang bisita ng Departamento ng Benta. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ayaw mo na bang magtrabaho? Talaga bang ikaw, Director Chang? Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Huwag mo itong isipin ng mabuti. Huwag kang mag-usap ng walang kabuluhan. Ngayon, agad mong ibigay ang pahintulot kay Ginoong Zhao at sa kanyang anak na babae. Pagkatapos, pumunta ka sa opisina para kunin ang sahod ko. Ikaw at ang dalawang gwardya sa pintuan. Lahat kayo, umalis na. Tinanggal kayo. Kapitan. Totoo bang si Director Chang ang tumawag? Kayong dalawa ang nagdala sa akin sa ganito. Sinasadya ko kayong kamuhian. Ginoon. Pasensya na sa aking pag-aabala kanina. Ngayon ay humihingi ako ng tawad. Pakiusap, sandali lang. Kapag nakita mo si Ginoong Chang, pakiusap, tulungan mo akong humingi ng tulong. Umaasa ang buong pamilya ko sa akin. Ang trabahong ito. Hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho ano ang masasabi ninyo? Bakit ako ang dapat tumulong sa inyo? Hindi ba't gusto ninyo ang tatay ko, na magpasok sa pantalon? Ikaw ang nagbigay ng ideya, kaya pasukin mo na. Hindi siya ang papasok. Ay, sige, ako na ang papasok. Pakiusap. Kapag nakita mo si Director Chang, pakiusap, sabihin mo siya ng maganda tungkol sa akin. Kailangan kong mapanatili ang trabahong ito. Sige, sisiksikin ko. Pasensya na. Kapag nakita mo si Director Chang, pakisabi mo ng maganda para sa akin. Kailangan kong mapanatili ang trabahong ito. Si Kuya Zhao ito. Kayo mga kuya dito, lahat ay nagtatrabaho. Hindi madali, mahal na tao, mayaman ka. Pagkatapos ng lahat, sana, ay bigyan mo kami ng pagkakataon. Pakiusap, pakiusap. Sige na. Director Chang, ay suspend sila ng walang sweldo, at obserbahan pa natin. Sundin namin ang inyong utos. Aayusin ko na ito ngayon. Napakalawak ng inyong puso talaga. Talagang napakamahigpit ng iyong puso. Kung madumi ang sapatos mo, ako na ang maglilinis. Hindi na kailangan. Kailangan ko pang dalhin ang anak ko, para pumili ng bahay. Sige lang. Sige, sige, sige. Tatay, medyo inaantok na ako. Pwede ba akong pumunta sa sofa sa tabi, makapagpahinga sandali? Sige, pumunta ka na. Mag-isa lang ako. Sandali, Ginoong Chang. Kanina, si Ginoong Zhao ay nasa pintuan. Talagang lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Sinasabi ko na sa kanila na dapat silang magbigay ng magandang serbisyo. Ngunit sa huli, nasira pa rin nila ang bagay. Talagang nagdulot sila sa akin ng problema. Walang anuman, walang anuman. Mga maliliit na bagay lang ito. Basta't si Jiayi, maging masaya at lumago. Sapat na ako. Tara, ayusin na natin ang mga papeles. Walang anuman. Mga maliliit na bagay lang ito. Basta't si Jiayi, masaya kang lumaki ng masaya. Kontento na ako. Tara, ayusin na natin ang mga papeles. Ginoong Zhao, huwag po kayong mag-alala. Ang mga pasilidad ng Jinlan Bay, sa buong Haicheng, ay nangunguna. Tiyak na magugustuhan ito ng inyong pamilya. Komportableng tirahan. Basta, masiyahan si Jiayi dito. Tiyak na, mag-i-invest ako sa inyong development group ng karagdagang pondo. Sa sinabi ninyo, tiyak na kami sa Jinlan Bay ay aalagaan ang inyong pamilya. Ituring na parang tunay na magulang. Naalagaan. Basta't may kailangan ka. Kahit sa bundok ng espada at apoy. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Haha, ayos lang, ayos lang. Sana'y masipag kayo. Ako'y talagang umaasa. Nasa inyo na ang pagpapakita ng galing. Oo, walang problema. Ginoong Zhao.
Oo, Ginoong Zhao. Ang iyong anak na babae, si Jai. Hindi ba siya sumama sa inyo? Hindi. Hindi. Nandito na kami. Pero kasi, napagod siya. Pumunta na sa isang lugar para magpahinga. Naiintindihan ko ang mga bata. Siguradong napagod sa paglalaro. Iyon. Nakakahiya. Kaninang kumain ako ng masama. Sakit pa rin ang tiyan ko hanggang ngayon. Sobrang sakit pa rin. Sige, maglibot na lang tayo. Mag-CR ka muna. Ayos lang. Salamat kay Ginoong Zhao sa pag-unawa. Jia Yi. Okay na ba? Mas mabuti na, Papa. Pumunta tayo para tumingin ng bahay. Sige, tayo. Pumili ng magandang bahay natin. Ikaw ay nasa iyong kama. Puno ng maraming plush na laruan. Ayos lang ba? Tara, tayo. Pumili ng isang pinakamalaki at pinakamagandang bahay. HMM. Wow, ang ganda talaga ng bahay na ito. Tingnan mo yung batang babae. Mukhang hindi pa nakakita ng mundo. Sigurado, nagmamasid lang na walang pambili. Mahirap, kahit, tingnan mo, ang ganda ng bahay na ito. Jia Yi, ang mga bahay dito, hindi lang maganda, tapos ready for occupancy pa. Pwede nang mag-check-in agad. Ang mga bahay namin sa Jinglan Bay, maganda nga naman. Pero sabi nga nila, talagang may katumbas ang halaga. Hindi ito basta-basta para sa kahit sino, na kayang bumili nito. Kailangan may kakayahan talaga para makabili. Gusto ko yang sinabi mo. Siguro kayo, ang mga naninirahan sa Jinglan Bay, ay mga tao rin, na may mataas na antas, di ba? Syempre, lahat sila ay mga high-end na tao. Basta't bumili ka nito, sa Jinglan Bay, ang iyong mataas na antas ng social na buhay, tiyak na hindi mawawala. Baka sa paglabas mo para maglakad ng aso, makakagawa ka na ng isang deal. Malaking negosyo yan. Bili na lang ito, mahal. Syempre, pwede. At saka, ako ang bagong direktor ng sales office. Makakakuha pa ako ng internal discount. Bawasan mo ang boses mo. Hindi mo ba sinabi na bago ka umupo sa pwesto, kailangan mong lihim na tingnan ang bahay? Huwag ipaalam sa iba. Bumili rin tayo. Kailangan bumili ng pinakamaganda. Okay ba? Sige, bagay ba kayo? Kayo rin ay karapat dapat. Jia Yi. Alin sa mga bahay na ito ang gusto mo? Bibilhin natin iyon. Gusto ko ito. Ito ang pinakamaganda. Ang sakit. Gina, ahente ng bahay. Kailangan ko ng paliwanag. Bakit mo sinaktan ang anak kong babae? Ayos lang. Napakabuti. Nagmamalabis na naman kayo, di ba? Itong bilya na ito, ay ang puso ng buong bahay. At dito nakasalalay ang ating yaman. Tamang-tama, akma sa inyong dalawa, mga taong may mataas na katayuan. Tungkol sa inyong dalawa, mga pulubi na sumisiksik dito para mag-aircon. Mas mabuting umalis na kayo. Kung hindi, baka masira nyo ang anuman, na hindi nyo kayang bayaran sa loob ng 8 buhay. Ginang, ahente ng bahay. Dinala ko ang aking anak na babae para bumili ng bahay. Hindi ka lang hindi tumanggap, pati na rin ay nagalit. Ganito ba ang pagtrato ninyo sa mga kliyente? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngayon, nagiging gulo ka na ba? Naghahanap ka ba ng gulo? Talagang walang mundo. Hindi ko akalain, sa ganitong mataas na antas ng Jinglan Bay, mayroon pang katulad mo na mahirap na nanggugulo. Tama. Talagang bumababa ang halaga. Kami sa Jinglan Bay, karaniwang tumatanggap ng mga kliyente, ng mga makapangyarihan at mayayaman, na dumadaan dito. Hindi lang basta nagmamaneho ng Porsche, o may suot na Rolex at iba pa. Ikaw, wala kang anuman. Nakahiyang pumasok ka pa, pinaabot mo pa akong mag-asikaso. Karapat dapat ka ba? Ikaw, wala namang anuman. Nakahiyang pumasok ka pa, pinaabot mo pa akong mag-asikaso. Karapat dapat ka ba? Ang ganda ng sinabi mo. Ang lugar na ito ay may klase. Dapat may distansya sa mga tulad mong mahirap na amoy, na dapat talaga. Ayos lang yung distansyang yan. Kayo ay nagbe-base sa panlabas na anyo, at hinahamak ang mahihirap, hinahangaan ang mayayaman, na parang napakaganda pangangatwiran. Maliit na babae, sinasabi ko, kung sapat na ang lamig ninyo, magsimula na kayong umalis. Baka mamaya, kung sakaling makatagpo kayo, anong yon? Ang tatay mo ay kailangang magbayad hanggang sa makulong. Ayaw mo namang hindi na makita ang tatay mo, di ba? Sino ang nagsabi na walang pera ang tatay ko? Yun ay ang sales lady. Uulitin ko pa. Nandito kami para bumili ng bahay. Hindi kami nandito para makipag-away. Sapat na ang pera ko. Sa ibang bagay, sundin niyo lang ako. Para sa mga tulad ninyo, na nasa mababang antas. Ang 10,000 piso.
ay talaga namang malaking halaga. Pero siguro hindi pa nga nito mabili. Isang tile sa sahig ng Jinblan Bay. Kung ganoon sabihin ko nga, kung mabibili ko lahat yan. Ha ha ha. Kung mabibili mo talaga lahat, ako bilang ahente ng bahay, hindi ko nagagawin. Mas mabuti pang maging yaya ng anak mong babae ng libre habang buhay. Ano ba, tama na. Mas mabuti pa na mag-isa na lang ako sa bahay. Mas komportable pa. Sobrang relax. Ayoko nga. Ikaw na mapagmataas na yaya, para alagaan ako. Ha? Anong sinasabi mo? Ikaw, batang babae. Sinasabi kong ikaw ay isang taong mapagmataas. HMPH. Paano mo tinuturuan ang mga bata? Patay na ba ang asawa mo? O walang pinag-aralan? Kaya lumaki ng ganito, puno ng masamang salita, batang ligaw, binibining taga-benta ng bahay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Subukan mong insultuhan ako muli. Binibining taga-benta ng bahay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Subukan mong sabihin sa akin, ay, kaibigan, ikaw na tao, wala ka ng pera, wala pang kapangyarihan. Bakit mo pa pinapalo ang babae? Pinalo siya, nang dahil sa pagyurak sa aking anak na babae. Ang pagpapalo sa kanya ay mababaw na parusa. Talagang basura sa gitna ng basura. Hayop sa mga hayop. Palagi kang nanggigipit. Sasabihin ko sa'yo, ngayon nandito ako. Kung aakyatin mo ang sales office, kahit isang babae man lang, kahit isang hibla ng buhok, sisirain kita. Ang galing mo, asawa, bayani na nagligtas, tunay na Ginoo. Ang Ginoo sa mataas na lipunan, at ang mga hayop sa mababang antas, talagang napakalaking pagkakaiba. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, kung ano ang mataas na lipunan. Malalaman ninyo agad, sa tingin ko hindi ko napapatulan ngayon, para ipakita sa'yo, na kaya ko rin lumipad. Nakita mo ba? Ito ang kamao ko, kasing laki ng buhawi. Anong nangyayari? Bawal ang away sa opisina ng benta, Manager Wang. Itong mahirap na ama at anak, pumasok para lang magpalamig, ayos lang. Pero nakakagambala, nagsisilbi ako sa ibang mga bisita. Ito. Mukhang hindi ko naman nakita ng mali, mukhang ito ay, ang damit ni Granny Faye. Isang piraso na nagkakahalaga ng mahigit na 1,000, baka. Sadyang nagpapanggap silang mahirap. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang tumigil na? Bakit hindi pwedeng bumili ng bahay ang mga mahihirap? Sino ang nagturo sa'yo ng ganyan? Ang tingin mo sa tao ay parang aso lang. Ha? Sino ang nagturo sa'yo na ganito pakitunguhan ang kliyente? Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Bakit ang mga mahihirap ay hindi karapat dapat bumili ng bahay? Sino ang nagturo sa'yo na ganito? Masyadong mayabang. Ha? Sino ang nagturo sa'yo na ganito ang pagtrato sa mga kliyente? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Manager Wang, nagkamali ako. Hoy, Ginoo. Huwag ka masyadong magalit. Naghanda ako ng impormasyon tungkol sa proyektong ito. May mga maliit na regalo. Ipapadala ko sa iyo mamaya, para sa kaunting paghingi ng paumanhin. Bakit ka nakatungo pa dyan? Magmadali ka na at maghanda. Opo. Manager Wang, ngayon ay may karapatan na ako. Bumili na ba kayo ng bahay sa Jinblan Bay? Oo, syempre, mayroon kami. Hindi kami namimili ng tao sa aming proyekto. Maaari kang maging kampante, Manager Wang. Ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti. Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na namin bibilhin ang bahay na ito. Ayaw naming makasama ng mga mahihirap sa isang subdivision. Ginang, tingnan mo ang palda ng batang babae. Pamilyar ba ang estilo nito? Hindi ko nga napansin kanina. Nasuot ba niya ito? Si Grandma Fai iyon. Oo. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Nagkapalpak lang tayo lahat. Hehe ay naku. Ayan pala, isang hindi pagkakaintindihan. Ay naku, mahal. Tayo dalawa nga, talagang naapi ang tao. Huwag maniwala sa chismis. Sa tingin ko, wala akong kasalanan. Mabait ka, maliit na kapatid. Tita, medyo nagmamadali ka. Sa totoo lang, hindi masama ang intensyon ng tita. Pwede bang patawarin mo ang tita? Masamang tao ang tita. Hindi kita mapapatawad. Sa tingin ko, lahat ay interesado sa mga bilya sa sentro, di ba? Sandali lang ha. Ayusin ko ang lahat para makita ang mga bahay. Pwede ba? Hindi naman, di ba? Ganoon na lang ba ang usapan? Hindi ba? Kayo sa Jinblan Bay, ayos na ba, mahal? Mga kaibigan, pare-pareho lang tayong antas. Baka sa hinaharap, pwede pa tayong makipag-collaborate o kung ano paman, mahal. Tayo, kailangang mag-isip ng pangmatagalan. Hindi pwedeng makitid ang tingin. Huwag nating sirain ang sariling daan. Baka pagsisihan natin kalaunan. Sige na. Dahil sa aking asawa, itong bagay ngayon, ay itigil na natin. Ay,
Tama, tama, tama. Sa susunod, maaaring lahat tayo ay mga kapitbahay. Kapag tumingin ka pataas, hindi mo maiiwasang makita siya. Ah, tama ba? Ganun ba? Sandali lang. Aayusin ko para sa lahat ang afternoon tea. Kumusta? Sige. Ayos, ayos. Sige, maghahanda na ako muna. Gia, ano ang gusto mong inumin? Bibili ako para sa'yo, tatay. Gusto kong uminom ng orange juice. Yung may malalaking piraso ng prutas. Parang masarap talaga. Sige, bibili na ako, tatay. Gia, kamusta? May nangyari ba sa'yo? Tatay, may nangbuli sa akin. Hindi ako pinapayagang magpahinga sa sofa. Gia, huwag kang umiyak. May nasaktan ba sa'yo? Sino ang hayop na iyon na nangbuli sa'yo? Lumabas ka. Siyempre ako, ang binata. Bata, tinuruan ka ba ng iyong mga magulang? Hindi ba tinuruan kita? Huwag mong apiin ang iba, mga bata. Siyempre, tinuruan na. Bakit mo niloloko ang anak ko? Karapat dapat siya. Sino ang nagsabing mali ang kanyang upuan? Big at taong walang pakialam. Dapat lang silang turuan ng leksyon. Gia, naupo ka ba sa kanyang upuan? Wala akong upuan. Na bakante, walang tao. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Anong magagawa ng bakanteng upuan? Narito ang mga upuan para sa mga lalaki. May mga upuan para sa mga babae. May mga upuan para sa mga bata. Ngunit walang upuan para sa mga pulubi. Ikaw, isang mahirap na walang kwenta. Dapat kang matulog sa kalye. Dapat kang matulog sa kalye. Agad kang humingi ng tawad sa aking anak na babae. Ano ka ba para sa akin? Kailangan ba akong humingi ng tawad sa iyo? Kumagit ka sa isang bala. Hahaha, isang ama ng pulubi. Isang anak ng uli. Subukan mo ang lakas ko. Talagang walang mundo, na batang ito. Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo, ng magandang leksyon mula sa mga magulang mo. Sasabihin ko sa kanya ang leksyon mo. Nagkamali ka ba? Ikaw, inakala mong aabutin mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko, at sino ang nanay ko? Iniutos ko sa'yo ngayon, na agad kang lumuhad, yumuko, at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Wala akong pakialam kung sino ang mga magulang mo. Kung mga api ka sa anak kong babae, gagawin kong masama ang pakiramdam mo. Tatay, nanay, tulungan niyo ako. Tatay, nanay, tulungan niyo ako. Walang silbi kahit tawagin ang mga ninuno. Agad kang humingi ng tawad sa anak ko. Bilisin mo. Dumating na ang mga magulang ko. Pagsisihan mo ito. Wala akong pakialam kung sino ang mga magulang mo. Nandito na ang tatay mo. Sasaktan ko pa ang tatay mo. Tigil na. Anak. Anak, okay ka lang ba? Masakit ba? Mahal. Nanay. Itong masamang tiyuhin na ito kasama ang kanyang anak na babae, ay nagtutulungan para buliin ako. Ginoo. Naglakas loob kang saktan ng bata. Sobra pa naman. Tama lang na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Hindi ko akalain na hindi ka pa kontento. Talaga bang naglakas loob kang gumanti sa anak ko? Siyang unang nangbuli sa anak kong babae. Naghahanap ako ng katarungan para sa aking anak na babae. Dapat mo ring disiplinahin ang anak mo. Kailangan niyang matutunan ng tamang asal. Walang kaalaman sa asal. Naiintindihan mo ba? Anong sinasabi mo? Magsasabi ka na walang asal ang anak ko. Anong kalokohan ito? Ang anak ko ay isang mahusay na estudyante. Kanina, pinahirapan niya ako. Hinahabol ako gamit ang water gun. Nabasag ang kamay ko. Ikaw, nagsasabi ka ng kalokohan. Siyang maliwanag na ikaw, maliit na cute, ang nagdudulot ng gulo dito. Nandito ako para protektahan ang pampublikong lugar. Ikaw, bata, tunay kang isang henyo. Tama, ano naman kung ganoon? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Pinagsasaktan ng anak mo ang anak ko. Dapat siyang humingi ng tawad sa kanya. Kapag nagkamali, kailangang parusahan. Ano ang mali doon? Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Ako ang tagapamahala ng pagtuturo sa Inkay. Ang asawa ko naman ay ang direktor ng pag-unlad sa Jinlan Bay. Dapat sana ngayong araw ay siya ang unang araw niya sa trabaho. Mga araw ng lihim na inspeksyon. Ayaw kong gumawa ng gulo. Naglalakas loob kang bulihin ang anak ko. HMPH, ipapabayad kita. Naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Talagang nakakatawa. Ang anak mo'y mayabang at mapangapi. At kami pang mag-ama ang kailangang magbayad. Kung ganito nga, ano na ang katarungan? Bakit naman? Sige na, kahit ano pa ang katotohanan. Dahil sinaktan mo na ako, huwag mong sisihin ako kung magiging masungit ako. Bibigyan kita ng 1 minuto. Agad kang umalis dito. Kung hindi, papaalisin ko kayo. Sinasabi ko sa inyo.
Ang nanay ko ay ang direktor ng paaralan. Ang tatay ko ang boss ng proyekto. Dito. Sinasabi ko ang isa, walang sino man ang magtatangkang magsabi ng dalawa. Kahit na gusto mong bumili ng bahay dito, kailangan mong itanong sa akin kung papayagan ka. Nakikita mo ba, ang anak mo, sobrang mayabang na. Hindi mo man lang siya pinapansin. Talagang hindi matuwid ang mga magulang, kaya't hindi rin matuwid ang anak. Talagang nagbukas ka ng aking mga mata. Ikaw, dahil sa kaunting pera, ay nagiging mayabang at walang galang. Nagmamalaki ka pang makipagsabayan sa akin at sa anak ko. Tinutokso, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Tawagin ang tao. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ng ama at anak kung ano ang tinatawag na sukli sa sukli, 10 beses na sukli. Tao na. Kunin niyo sila, sugod. Pero, sila ay mga tao ni Director Chang. Anong Director Chang? President Wang. Ang asawa ko ay si Director Gao. Siya ang tunay na boss niyo. Ayaw niyo ba talaga gusto ng inyong mga trabaho? Naririnig niyo ba? Sige na. Sino man ang kapitan ng grupo, kapit lang. Dahil nakipag-away tayo kay Director Chang. Kaya't magtrabaho na lang tayo kay Director Gao. Tama, hindi ba? Napaka-makatwiran. Mas mabuti pang isipin ninyo ng mabuti. Ang magiging kapalaran ninyo kung sasaktan ninyo ako. Kung sasaktan ninyo ako, wala nang pag-asa na magsisi. Isipin ninyo ang magiging kapalaran ninyo. Tigil na. Ikaw, kawawang tao, sumama ka sa iyong nagyayabang na tatay, at sabay tayong parusahan. Huwag mong sabihin may pinapaboran akong iba sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting pakawalan mo ako agad. Kung hindi kita palalampasin, bata. Sinasabi ko sa'yo, mag-sorry ka na agad. Kung hindi, tiyak na magdurusa ka. Jia Yi, anak. Itong mababang tao, ilang beses kanyang sinaktan kanina. Tama na siguro mga 10%. Nagsisinungaling ka, nagsasalita ka ng kalokohan. Isa kang pasaway na bata, nagsisinungaling ka. Sige. Kaya't sampilan mo siya ng 1,000 beses. Pagkatapos, itapon mo siya sa labas. Ipakita mo sa akin ang litrato nilang mag-ama. Ilagay mo ito sa pintuan. Isusulat dito simula ngayon. Sila ng kanyang ama at aso ay hindi pinapayagang pumasok. Simulan natin dito sa cute na ito. Saktan mo ako. Tatay, Jia Yi. Jia Yi. Talagang ang laki ng loob mo. Mag-alala ka. Hindi kita palalampasin. Jia Yi, huwag kang mag-alala. Akala mo ba mapapalampas kita? Ang anak ay nagkakasala dahil sa magulang. Kaninang ka lang ginamitan ng kamay. Sinaktan mo ang anak ko. Gagamitin ko ang pamalo para sa'yo. Makatwiran lang, di ba? Nanay, pamalo. Mabuting anak. Ngayon, ako ang maghihiganti para sa'yo. Tigil. Direktor Chang, hindi ba't nakikipag-usap ka sa asawa ko tungkol sa negosyo? Bakit ka nandito? Lahat kayo, umalis. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Anong Ginoong Zhao? Isa lang siyang malaking pulube, at isang maliit na pulubi lang. Nabulag kayo sa inyong mga mata. Sinabi ko na sa inyo, si Ginoong Zhao ay aking mahalagang bisita. Kayo'y naglakas loob na saktan siya. Anong mahalagang bisita? Paano mangyayari yun? Ginoong Chang, nakita ko na talaga. Ang inyong komunidad, na ang pagyakap sa mayayaman ay isang karangalan, at ang pagkamakasarili sa mga mahihirap ay pamantayan. Ang anak ko, ay talagang maaapektuhan. Ang kanyang kalusugan. Nakakainis, talagang nakakainis. Ginoong Zhao. Itong mga taong ito ay mga halimbawa. Bakit hindi pa kayo humingi ng tawad kay Ginoong Zhao? Ito ay iyong asawa, na hindi mo dapat saktan. Narinig niyo ba? Bakit? Bakit ka magpapakumbaba at humihingi ng tawad sa kanya? Oy, Ginoo Zhao, ang anak ko ay nakagawa lang ng isang bagay, na karaniwan sa mga bata, na nagkakamali ang mga bata, ikaw ay matanda, huwag mong pakialaman. Sa bagay na ito, ganun na lang ba? Ayos lang ba? Syempre, at sinaktan mo pa ako. Hindi ko pa nga sinisingil sa'yo, walang hiya, huwag kang magpanggap dito. Agad, tawagin mo ang anak mo, humingi ng tawad sa anak ni Ginoo Zhao. Kung hindi magiging madali ang bagay na ito. Hindi ito basta-basta malulutas. Hindi ako magpapatawad, hindi ako mag-sorry. Direktor Chang, ako at si Ginoo Zhao, may maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Ikaw at ang asawa ko ay parehong mga direktor. Kayo ay pantay na antas. Hindi mo ako kayang kontrolin. Humingi ka ng paumanhin. Magpaalam ka kay Ginoo Zhao. Sige. Ayaw mong sumunod, di ba? Kung ganun, gagamitin ko ang dahilan na ng paglabag sa patakaran sa pagbebenta ng mga property. Sasampahan ko kayo ng kaso. Ano? Lao Chang, nang ahas ka pang sampahan ng kaso ang asawa ko. Tatay, si Uncle Chang ay nagsabi na dapat akong humingi ng tawad sa cute na iyon.
Hindi ako nagkakamali. Lahat ng ito ay hindi patas sa akin. Anak, mag-alala ka. Hindi ka pababayaan ng tatay mo na mapahamak. Ginoong Director Gao, ang anak mo ay nananakit sa anak ko at tumangging humingi ng tawad. Paulit-ulit na binabalingtad ang katotohanan. Ngayon, humihingi ako sa iyo ng katarungan. Hindi naman ito labis, di ba? Nakikita ko lang. Nakasama mo si Director Chang na inaapi ang asawa at mga anak ko. Matandang Chang, ngayon, kung suswihin mo ang asawa ko, pinaamin pa akong mag-sorry ng anak ko sa iba, tungkol dito sa nangyari ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, huwag kang magalit kung maging masungit ako sa'yo. Naiintindihan mo ba, Ginoong Gao? Ginoong Zhao, isa siyang malaking tao sa Saihai Group. Pinapabayaan mo ang anak mo, na mangbuli ng ibang bata, ay isa na lang. Ngunit ngayon, para sa pabor sa anak mo, nakaaway mo si Ginoong Zhao. Dapat mong pag-isipan ito. Ang mga residente dito sa Jinlan Bay, maraming mga mayayamang tao na hindi mabilang. Hindi ko kailangan ng isa sa kanila. Kung gusto, bumili. Kung ayaw, umalis. Talagang nagbibiro ka ba? Natatakot ba ako? Walang bumibili ng bahay. Si Ginoong Chang lang. Hindi mo maaring isakripisyo ang isang estranghero. At huwag tayong mag-away. Ginoong Zhao, kung ako ang tatanungin mo, tungkol sa nangyari ngayon, mas mabuting magbigay ng konting puwang ang bawat isa. At saka, ang anak mo ay nag-aaral pa sa paaralang pinamamahalaan ko. Ang komunidad na tinitirhan mo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng asawa ko, na namamahala sa mga gusali. Kung nagalit ka sa amin ng mag-asawa, wala kang magandang kapalaran. Bakit ako? Kailangan pumili sa mga opsyon mo. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko, gusto kong bilhin ang buong proyekto ng real estate. Ano? Ikaw, gusto mong bilhin ang buong grupo? Ito ang pinakabaliw na narinig ko ngayong taon. Pinakamagandang biro na ito. Ang tono ni Ginoong Zhao, talagang hindi pangkaraniwan. Bibilhin ang buong grupo. Siguro kahit ang pinakamayaman sa Haicheng, hindi ito kayang gawin. Sa tingin ko, nagmamalaki lang siya. Walang buwis na babayaran. Maaari kong bilhin ang buong Wall Street. Talaga. Sobrang yabang naman, walang preparasyon. Ginoong Zhao, makinig ka sa akin. Wala kang kakayahan. Sa kabila ng lahat, ang Jinlan Group ay isang pampublikong kumpanya. Ang halaga ng merkado ay mahigit 1,000 bilyon. Ang mga koneksyon at yaman ay hindi mabilang. Kahit na ang pinakamayaman sa Haicheng, noong mga panahong iyon ay gumastos ng malaking lakas para makuha ang 40% na bahagi. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, di ba, Ginoong Zhao? Alam kong ikaw ay nasa Four Seas Group, isa kang taong may pangalan at reputasyon. Pero ang pagbili sa Jinlan Group, talagang parang isang panaginip lang. Hindi ito maliit na bagay. Huwag ninyong pagtawanan ng tatay ko. Kung sinabi ng tatay ko, siguradong magagawa niya. Sabi niya kayang gawin yan. Kung makakabili ang tatay mo ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang tatay ko, gagawin kitang kabayo. Kung hindi niya magagawa yan, huwag mong sisihin ako. Kung mabibiyak ang quit mo. Sige, sino ang iiyak kapag dumating ang panahon? Hindi talaga ako iiyak. Ginoong Zhao, nakikita ko, pareho tayo, na nasa mataas na lipunan. Kaya hindi ako makikipag-away sa'yo. Pero kung gusto mong makipag-ugnayan ng matigas, hindi rin ako magpapatalo sa'yo. Ang mataas na lipunan ay kahanga-hanga. Totoo ba o hindi? Malalaman natin mamaya. Asawa, ipaalam sa grupo ng mayaman. Sa loob ng 10 minuto, piliting bilhin ang Jinlan Group. Sige, kung talagang magagawa mong bilhin, hindi na ako nag-aatubili. Ipapadala ko ang buong pamilya ko para humingi ng tawad sa'yo. Sa tingin ko, si General Zhao, mukhang may malaking problema ngayong araw. May ilang katayuan. Gusto lang pumasok sa Jinlan Bay para magpasikat. Hindi pa nga tinitingnan kung anong klaseng lugar ito. Ginoong Zhao, malapit na ang oras. Pero paano tayo? Walang natanggap na balita tungkol sa pagbabago sa merkado. Ano bang nangyayari dito? Bakit parang walang reaksyon? Sige na. Gino, ang nangyari ngayon ay dahil hindi ako magaling mag-alaga ng mga bisita. Pasensya na, Gino. Direktor. Hindi ka nagkamali. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Sila ang mali. Hindi lang nila kailangang humingi ng tawad. Kailangan din nilang umalis sa lugar kung saan nakatira ang anak ko. Hindi pwedeng may ganito. Mga masasamang impluensya. Sa loob ng 10 segundo, ang balat ng baka na binili mo, dapat na napunit na. Tumawa ka. Para hindi mamaya, hindi ka makatawa. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Ginoong Zhao. Ang pinakamalaking bahagi ng Jinlan Group, sa kamay ng pinakamayaman sa Haicheng, siya, ay parang isang kayamanan na pinapangalagaan. Maliban kung makakaya mong gawin ang pinakamayaman sa Haicheng, nakusang loob na, isuko ang punong ito ng kayamanan. Sa tingin mo, posible ba ito?
Sa tingin mo, posible bang mangyari ito? Masyadong malakas ba ang pinakamayaman sa Haicheng? Kung manggahas siyang galitin ako, isang tawag ko lang, ay kayang ipabankrupt siya. Ang pinakamayaman sa Haicheng, ay hindi ko pinapansin. Kaya mamaya, ikaw, kailangan bang gawing basura ang Jade Emperor? Gagawin na bang basura? 5, 4, 3, 2. Panahon na. Hoy, Gino, may problema. Anong nangyari? Lahat ng stock ng Jinland Group sa merkado ay binili ng isang misteryosong pondo at naibenta. At saka, ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay kamakailan ding nagdeklara na bibilhin niya ang bahagi ng Jinland Group na ibenta lahat. Ano? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Ginoong Zhao, hindi ba talagang binili mo ang Jinland Group o hindi? Imposible, kahit na ito ay sapilitang pagbili. Wala itong kinalaman sa iyo. Siguradong pagkakataon lang. Pagkakataon. Sobrang pinapakalma mo ang sarili mo. Asawa. Nabili na ng Jinland Group. Ikaw ay may 60% na bahagi ng grupo, na may ganap na kontrol. 60% na bahagi. Paano mangyayari yun? Ngayon ako, ay ang may-ari ng Jinland Group, kayo lahat sila ay naging mga tao na nagtatrabaho para sa akin. Sino man ang gusto kong palayasin, siya ay mapapalayas. Kung gusto kong dagdagan ang sahod ng sino man, siya ay maaaring dagdagan ang sahod. Sa hinaharap, lahat ay dapat sumunod sa akin. Huwag, huwag, huwag. Ikaw, ang yabang mong walang alam. Hintayin mong sipin ka ng tatay ko, hanggang sa magkalat ka. Huwag ka nang magsalita. Ginoong Zhao, ito. Mga bata talaga. Hindi nila alam ang mga bagay-bagay. Huwag mong isipin. Huwag mong isipin. Sige. Kaya hayaan mo siya, na lumayo sa aking anak na babae, sa paaralan at lugar ng buhay niya. Maaari kong isaalang-alang nang huwag siya parusahan. Ginoong Zhao, lahat ng ito ay kasalanan ko. Wala akong kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Nanay ng bata, bakit hindi ka pa nagmamadali? Turuan mo ang batang ito ng leksyon. Gagawin ko na ang leksyon. Nakakapagod talaga. Mama, huwag mo na akong saktan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pinagkakaguluhan kita. Nawawalan na kami ni Papa ng kabuhayan. Paano na ako makakabili sa iyo ng masarap na pagkain? Mabilis ka na. Humihingi ng tawad si Li Jiayi. Si Li Jiayi. Pasensya na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ginoong Zhao, tingnan mo ang bata. Humingi na siya ng tawad. Baka pwede na ngayong araw. Tapos na ang usapan na yan. Bakit kailangang tapusin na lang ganun? Siguro ba, gusto kong panatilihin kayong tatlo, para magpatuloy na guluhin ang buhay ng anak ko. Gusto ko bang manatili itong panganib na ito? Ako, nagsorry na ako. Ano pa bang gusto ng tito ko sa akin? Kung hindi mo ako patatawarin, hindi ba't masakit ang iyong konsensya? Ikaw ay isang matanda na, samantalang ako ay isang bata lamang. Bakit mo pa kailangang magpapa-emosyonal? Kung hindi tinuruan ng anak, kasalanan ng magulang. Dahil dito, napaka-arogante mo. Iyak na ang mga magulang mo, ay mas masama pa kaysa sa iyo. Kung hindi sila makakaranas ng hirap, iyak na ako. Hindi mapakali. Sila ang may kagagawan nito. Naiintindihan mo. Ginoong Zhao, alam kong nagkamali ako. Lungod ako sa iyo. Patawarin mo ako. Ginoong Chang, mula ngayon, tanggalin ang lahat ng tungkulin ni Ginoong Gao. Tanggalin siya sa Jinland Group. Ang kanyang mga tungkulin at posisyon ay ibibigay sa iyo upang ipamahagi. Naiintindihan mo ba? Oo, Ginoong Zhao. Aasikasuhin ko na ito. Tungkol sa inyong dalawa, kung gusto niyong makuha ang severance pay, kailangan niyong ilabas ang kanilang pamilya sa akin. Huwag niyo akong istorbohin dito. Huwag mag-alala, Ginoong Zhao. Tinitiyak naming matatapos ang gawain. Ginoong Zhao, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ginoong Zhao, alam kong nagkamali ako. Talagang naakit ako ng masamang espiritu. Ginoong Zhao, patawarin mo ako. Ginoong Zhao, talagang nakakuha ng magandang deal ang taong iyon. Hindi pa ako nakasakay sa kabayo. Jiayi, masamang tao. Lahat ay pinalayas ng tatay. Sa susunod, sa paaralan, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Nakarinig ka ba? Huwag mag-alala, tatay. Siguradong ibibigay ni Jiayi sa'yo ang pagiging top sa buong school para mapangiti ka. Halika, Jiayi, maghihilamos tayo. Hawak kamay, di pwedeng magbago. Sino mang magbago, siya ang maliit na pagong. Ginoong Zhao, susunod. Kailangan ko bang maglaan ng isang opisina para sa iyo mag-isa? O kaya, may iba ka pang kailangan na ipaayos ko para sa iyo? May iba pa bang kailangan mo para sa iyo? Hindi na, salamat, hindi na ako darating. Madalas na nakikialam dito sa pamamahala. Ang pang-araw-araw na operasyon ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Kung maayos ang pamamahala, hindi ka mawawalan ng iyong bahagi. Salamat sa tiwala, Ginoong Chi. Gagawin ko ang aking makakaya. Sige na. Jiayi, asawa ko.
Punta tayo para mamili ng bahay. Sige.